Isang mapagpalang gabi pong bati ko sa lahat ng abuti ng tinig nito. Sumainyo lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Yesu Kristo. Ang bugtong lahat ng Diyos sa manunubusan sa sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ang number 42 sa series na si Rehoboam o Roboam, anak ni Solomon. Naghari mula 983 to 966 BC, 17 years. Ito ay from the series na These Are the Days, My Friend. At kung saan nagmula ang 983, dito naman nagmula yan sa 9:8 sa 1 King chapter 11 verse 42 nang si Solomon ay naghari ng 40 years ang ama ni Roboam. At ang 4th year and 2nd month ni Solomon ay bilang na dito sa 480 years nang umalis sila sa Ehipto. Ang sabi doon sa 1 King chapter 6 verse 1, 4th year and 2nd month ni Solomon ay saktong 480 years mula nang lumisan sila sa Ehipto. Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Kung kaya ito yung 1019 BC. 1019 BC or 3081 years. 3081 years or 1019 BC. Kaya ang 1019 BC dito ay bawasan na lang ng 36 dahil ang 4th year ay bawas na dito. Kung kaya nagiging 1019 dahil galing ito sa 1023. 1023 minus 4 plus 1019. Ito yung 4 years ni Solomon. Kung kaya ang kanyang 40 years na nakasulat sa 1 King chapter 11 verse 42, ito yung 36 na lang. Kung kaya dito sa 1019 BC hanggang 600 BC, ito yung first year ni King Sedekias. Ito yung nagtutotal ng 419 years kung ating bibilangin. Ito ay sa mga anak na to ni Solomon, direct generation sequence at direct time sequence. Magmula ng 36 ni Solomon, 36 years sa pamamahala ni Solomon hanggang 17 ni Roboam down to Abias 3 years hanggang sa first year ni King Sedekias. Ito ay 419 years kung ating bibilangin dahil ito ay nakasulat na sa mga banal na kasulatan na kailangan nating basahin. Ito ang mga passages sa mga banal na kasulatan. 1 King chapter 11 verse 42, 1 King chapter 14 verse 21, ito si Roboam. Abias chapter 15 verse 9 to 10. Kung kaya lahat ng ito yung mga time sequences. Pero dito lang muna, dito lang ang kay Roboam sa 1 King chapter 11 verse 42, 17 years. Chapter 14 verse 21, ito yung 17 years. Ang kay Solomon na 1 King chapter 11 verse 42 na 40 years, ang 4th year ay dito na nabibilang sa kabilang count, sa kabilang chart of generation table. Kung kaya 36 lang magbibilang dito. Kung kaya dito sa ang 1019, dito nagmula ito sa 1023 ng pagkamatay ni David. Namatay si David, ipinilitan siya ni Solomon ng 4th year and 2 months. So 1023 minus 4 is 1019. Kung kaya ito yung 1019. Kung kaya ito yung 1019, ang 40 ni Solomon 36 na lang dito. Kung kaya ito yung nakuha ang 36. Kung kaya pagdating kay Roboam, ito naman ay ang 983 BC, from 1019 to minus 1019 minus 36 is 983. Ito na yun kay Solomon. At pang 983, ito naman sa pagkamatay ni Solomon, pinalitan si Roboam, 983 to 966. Ito na si Roboam na naman ang maghari. 17 years ang kanyang pamamahala. Kung kaya dito sa kung saan naman nagmula ang 1023 year BC, ito naman yun ang 1063 nung namatay si Saul. 1063 to 1023 si David ay namahala ng 40 years. Kung kaya nakuha na naman 1023. Babalik niyo ako para makita niyo ang mga bilang kung paano nakukuha ang mga bilang na yan. From 1063 to 1085, ito yung 22 years ni Saul. Ito nakasulat dito sa First Samuel chapter 13 verse 1 na si Saul ay namahala ng 22 years at 50 years old siya noon. Kung kaya mula 1085 to 1063, 22 years. Ang 1085 magmula ng 1105, ito kay Samuel. Ito sa 1 Samuel chapter 7 verse 2, 20 years si Samuel ang namahala sa Ehipto bilang hukom. Kung kaya 20 years from 1105 to 1085, 20 years. At sinundan naman ang kanyang sinundan ay nung time ni Lot, nung si Elimelech at si Noeme, nung nakipamayan sa Moab na 9 years. Ang nakasulat doon mga
10 taon. Ngunit kung ilagay mo, dahil estimation lang doon ang mga 10 taon, kung ilagay mo yung 10, ito ay magsusobra na sa 480. Kaya ito lang, tumatama ito sa 9 years ang 480. At sinundan, ang sinundan ni Elimelech at ni Ruth, ni Noemi at ni Ruth, ito naman ay si Samson na 20 years. At sinundan uli ni Samson ay si Abdon. At sinundan ni Abdon ay si Elon na 10 years, si Ibsam na 7 years, si Jephthah na 6 years, 18 years na tribulations nung pinahirapan sila ng mga Pilisteo at mga Amonita. At kay Jair 22, Tola 23, Gideon at Abimelech 40, Deborah at Borak 40, 80 years si Ehud at Samgar, Otniel 40. Ito kay Josue, pinaliwanag ko na sa mga nauna, 31. At kay Moses dito sa Bilang chapter 1 verse 1, 2 years. Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 15 is 38 years, kaya ang 40 years. At namatay si Moses na umalis siya sa Ehipto ng 80 years old. At ang paglalakbay ng Israel ng 40 years old, nagtototal ng 120 years ni Moses. O kaya namatay siya sa Deuteronomy chapter 34 verse 7 sa edad ng 120. O kaya ang 40 years sa ilang ng mga Israelita. Ito yung bilang ng mga taon ni Moses nung siya nabubuhay pa bago si Josue. O kaya kung saan nagmula ang 1499 BC, ito yung katumbas ng 2,601 years mula ng paglikha. Ito naman yan ang pinagmulan yan, ng mga yan. Ang 2601 years dito nagmula. Ito ay ang first chart of generation table. Binubuo ito ng tatlong sets of generations from Father Adam to Father Noah, from Father Shem to Abraham, from Isaac to Moses 80 years old nung umalis sila sa Egypto. Ngunit ang 80 years old ni Moses ay hindi mabibilang na 80 dahil ang sa pagbibilang mayroon siyang mga taon na bibilangin bago mamatay ang kanyang ama. Kung ilagay natin ng 80 years old dito si Moses, sa labas ng 137, lumalabas dito si Moses ay hindi anak ni Amram. Ngunit nakasulat dito ay sa Exodus chapter 2 verse 1 to 2. So may isang mag-anak doon na mula sa lipi ni Levi. At ito si Moses ang pinatutungkulan dito. Nanganak ng napakagandang bata at ang utos ng paraon na lahat ng bata ng mga Israelitang lalaki ay pinapatay dahil natakot sila na baka sila na maging alipin ng mga Israelita. Sobrang ang dami ng mga Israelita, kung kaya hindi na may tago ang bata, ito nilagay sa basket sa tabing ilog at nakita ito ng katulong ng prinsesa ng paraon. Kung kaya pinakuha niya ito, pinalagaan sa kanyang ina mismo. Ngunit ito pag-aari ng prinsesa, pinatira sa palasyo. Kung kaya doon sa Exodus chapter 2 verse 11, ang sabi doon, nung binata na si Moises ay dumalaw siya sa kanyang mga kababayan. Nung pagdalaw sa kanyang kababayan, nakita niya na ang Israelita ay sinaktan ng isang Ehipto at napatay niya ang isang Ehipsyo at may nakakita sa kanya at nagsumbong ito sa paraon. Kaya galit na galit ang paraon, gusto siyang ipapatay nito. Kaya tumakas siya sa ilang at nakarating siya sa Madian. Dito na nagumpisa ang kautosan kay Moises na dumating na siya punto doon na kapag-asawa si Moises kay Sipora, nanganak ng dalawa, si Gersom at si Eliezer. At umabot sa 80 years old ng kanyang edad doon sa Madian at naging pastor si Moises sa mga kawan ng kanyang biyanan. Nakarating siya sa Mount Sinai. Kaya ito na ang utos kay Moises. 80 years old si Moises, Exodus chapter 7 verse 7, nang kausapin niya ang paraon upang ilabas ang kanyang bayan sa Ehipto. At sa Exodus chapter 2 verse 11, nung binata na si Moises, ay walang sinabi ito kung ilang taon. Ngunit nung nabilang ko ng lahat, binilang ko ito, labas ang 80 ni Moises sa 137. So mali yun. Ngunit hindi ko pa nakita kung paano ang lahat. Binilang ko yon. Pagkitingin ko sa kabuuan kong bilang, may sobra ito na 17 years, 4,187
117 years from the year God created man hanggang dito sa kamatayan ni Jacob sa edad na 147. Genesis chapter 47 verse 28. At diniretso ko na sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Huling araw ni ka-430 years nang umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto. Ito ay 80 years old si Moises. Ngunit ang 80, binilang ko ito ng buo. Ayon sa mga kwentada, mayroon ako mga kwentada dito. At ito may sobra na 4,100 years hanggang 1 AD. Kung kaya ang 17 years, sabi sa dito sa Exodus chapter 2 verse 11, binata na si Moises. Kung kaya para walang butal doon sa 4,117, ay nilagay ko ang 17 dahil sabi binata na si Moises. At kailangang may bilang na taon si Moises nung mamatay si Amram sa edad na 137. Kung kaya ang 137 ni Amram ay ito yung time na 17 si Moises at 120 si Amram, pinanganak si Moises. Kung kaya ang 80 years old ni Moises bawasan ng 17, 63 ang mabibilang. Kung kaya ito na ang mga time sequences, 63, ang kay Amram 124, kay Kuhat ng 119, ito naman kay Levi 22, kay Joseph is 17, kay Jacob is 27, from 120 to 147, kay Isaac is 41, kay Eber, kamatayan ni Eber is 40, from 424 to 464, ang kay Father Shem from 458, nung kamatayan ni Father Noah ng 950 hanggang 600 is 142, at ang kay Father Noah na 600 yung pagbaha sa daigdig hanggang 950 is 350, at ito yun ang 1656 magmula ng paglikha hanggang sa bumaha sa daigdig. Kung kaya ang mga bilang, mayroon na tayong mga bilang lahat nito. Kung pagdudugtungin ko ng lahat ng bilang mula ng paglikha hanggang sa pag-alis nila sa Ehipto ng 2601 years, ito naman ay ito yung first chart of generation table na 3 sets of generations ang saklaw dito. At ang next na chart of generation table number 2, ito yung 14992 to 1019 BC or 2601 to 3081 years. Ito naman 480 years. From 2601 plus 480 is 3081 years. Ito naman time sequences nang umalis si Moises sa Ehipto ng 80. Kaya ito yung sinabi ko na kanina kung diretso na ako. At ang 1019 years, ito yung katumbas ng 3081 years. Ang 3081 years, ito yun magmula ng 36th year ni Solomon, dahil ang 4th year ni Solomon ay bilang na dito sa 10 1023 to 1019. Okay, ito yung 1019. Ang 1019, ito na naman yun ang total ng 419 years from 1019 to 600 BC. Kaya ang hanggang sa first year ni King Sidicias, at ang 3,500 years or 600 BC, ito naman 3,500 years or 600 BC, ito naman yung 600 years mula ng first king ni King Sidicias hanggang sa pagsilang na manunubos sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7. Ito sa ibang kasulatan na ito sa Book of Mormon, lahat ito sa Bible. Ito sa Book of Mormon, dahil kung binilang ko ang lahat sa Bible, dito lang nagtapos sa 564 BC, dito lang sa ang 564 BC, noon sa 37th year ng pagkatapon ni King Jeconias ng Huda. Ito dahil sa mga report ni Ezekiel, report ni Jeremiah, at sa report ng the Book of 2 Kings. Kung kaya dito nagtapos ang bilang doon na klarong-klaro, ngunit dito ay sadyang kulang pa ang mga kasulatan na nagsusuporta doon. Kung kaya dito ako kumukuha ng bilang sa Book of Mormon na ang kanilang mga propesiya nung first year ni King Sidicias ay umalis si Lehi, ang isang propeta sa Jerusalem na hindi ganong kilala, kasama kanyang mga anak si Laman, Lemuel at Nephi. Ito na yun ang kanilang pamilya, Saria, kanyang asawa. Umalis sila nung first year ni King Sidicias, at ang lumalabas ng first year ni King Sidicias dito ay ang 600 BC or ang 3,500 years mula ng paglikha. At ang kanilang propesiya, 1 Nephi chapter 10 verse 4, na isisilang ang manunubos dito. At sinundan pa sa 1 Nephi chapter 19 verse 8 na ang Diyos mismo ay bababa
upang tubusin ng kanyang mga tao. 600 years ang nilipas mula ng lisanin ni Lehi ang Jerusalem. At natupad ito dito sa 3 Nephi chapter 1 verse 1 to 3. Ito naman ay katumbas sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7 na isinilang si Jesus Christ. Dahil ang lahat ng mga propesya nandito ay tumutugma doon sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7. O kaya sa bilang lang lahat, meron na bilang na 4,100 years. Dahil dito sa 3,500 plus 600 is 4,100 years. At ang 4,100 years, ito yung kabuuan mula ng paglikha hanggang sa pagsilang ng manunubos dito sa 600 years mula nang lumisan si Lehi sa Jerusalem. Kung kaya, ang 4,100 years, ito yung 4,100 years, ay ilagay ko sa unahan para makuha ang BC form. Ibawas lahat ng time sequences, lahat dito time sequences, bawas ng bawas. Pwedeng direkta na ang bawas sa pangmalakihan. Ito bawas ng bawas hanggang sa umabot sa 2601 years. Kasi ang 2601 years, year count, ito yung katumbas ng 1499 BC. Ang 3,500 years count, katumbas ng 600 BC. O kaya ang 4,100 years, katumbas ng 1 AD. Ang 2601, ito na ang 1499, ito na ang 2601. O kaya ito na lahat ng count, year BC, year count, nung isilang nung likhain ng Diyos si Father Adam, ito yung 4,100 years. Lahat ng mga edad ni Father Adam nung isinilang si Father Seth, ibawas dito 3970, lahat yan ng mga bilang ng mga taon nung unang mga panahon ni Father Adam, ibabawas yan. Ito yung lumalabas ang BC form. Okay, dumating dito sa 2601, ito yung 2601, nung pag-alis nila sa bansang Ehipto, ay katumbas ng 1499 years. At ang plus 480, ito yung 480 from sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41, ito yung nagtototal ng 3,081. At ang 419 years from 1019 to 600 BC, ito yung 419 years or 3,500 years. 3,081 plus 419 years is 3,500 years. At ang 3,500 years plus 600 is 4,100 years. Kung kaya ang mga ito na yung mga bilang. Kung kaya dito na ako kay Solomon sa 983, ay kay Roboam sa 983 BC to 966 BC. Si Roboam ay sa 1 King chapter 14 verse 21. Si Roboam ay anak ni Solomon kay Maaka, ay kay Naama na taga-Amon. 41 years old siya at 17 taon na nag-hari. Sa 1 King chapter 14 verse 25, ika-5th year ni Roboam ay sinalakay ni Haring Sisak ng Ehipto ang Huda at kinuha ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari, pati ang mga kalasag na ginto, at ipinalitan na ni Roboam na makalasag na tanso. Sa 1 King chapter 14 verse 30 to 31, patuloy ang labanan niya Roboam at Jeroboam. Nung time nung 983 BC, nung paghari ni Roboam, ito nung time na ang 10 lipi ng Israel ay umaklas dito sa kaharian ng Huda, at ito ay pinamunuan ito ni Jeroboam naman ayon naman sa salita ng Diyos kay Ahiyas. Dahil sa kasalanan ni Solomon na naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, muntik nang alisin lahat ang buong kaharian, ngunit ito iniwanan lang ng isang lipi ang kaharian ni David. O kaya ito'y natupad dito kay Roboam, anak ni Solomon. O kaya isang lipi na lang naiwan sa Huda. Ang 10 lipi ay pinamunuan ni Jeroboam. Kaya ito naman ang timeline ng pagkakarian ng Huda. Nung si Roboam ay naghari ng 17 years from 983 to 966. At si Solomon ay naghari ng 1023 to 983.
40 years. Dahil ang 10:2-3 to 10:19, ito yung 4 years, bilang na doon sa 480 sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang 1 King chapter 6 verse 1. O kaya from 10:19 to 9:8 to 36, pinag-isa ng 4 and 36 was 40. At si David ay namahala din ng 40 years from 10:63 to 10:23. Ito yung continuous count na ito by sequence. From 10:85 to 10:63, ito naman si Saul. Kaya ito na yung mga time nila dito sa mga hukom ng Israel. Pagkatapos sinundan ni Saul ay si Samuel na ang hukom ng Israel. Kaya pinapakita ko sa inyo ang chart of the generation table nito. Kaya magkasabay ang paghari ni Jeroboam at ni Roboam. Si Roboam ay naghari ng 22. Si Jeroboam ay naghari ng 22. Si Roboam naman naghari ng 17 years. Kaya nung paghari ni parehong 983 BC, naghari ng 22 years si Jeroboam. Ang pagkamatay ni Roboam ay ito'y 18 lang pang-18 pa lang ni Jeroboam. Kung kaya pinalitan siya ni Abiam ng namahala din ng 3 years, pang 20. Kung kaya ang 22 ni Jeroboam mayroon pang natirang 2 taon. Dahil pang 20 pa lang dito kay Abiam. At pagkamatay ni Abiam, pinalitan siya ni Asa na anak ni Abiam. O kaya 2 taon ni Asa. 2 taon ni Asa dito ay eksaktong pang 22 years. Ito naman pagwakas ng paghari ni Jeroboam ng Samaria or Israel. At ang kaharian ng Samaria ay tumagal lang ito ng 260 years. Mula 983 to 723 BC. Ito naman ay dun sa paghari ni King Sedekias nang sabi dun sa 2 King chapter 18 verse 4, 18 verse 9, na pang-apat na taon ng paghari ni Ezekias, sinalakay ni Haring Salmanasar ang Huda. At after 3 years, at ang Samaria, after 3 years, ang nakasulat doon ay 6, pang-6 na taonan ni Ezekias, at pang-9 na taon ni Haring Uzias ng Samaria. At nasakop na ang Samaria ni Haring Salmanasar, at dinala na ang mga tao doon nabihag papunta ng Assyria, papunta ng Media sa ilog ng Habor. Kung kaya si Ezekias ay namahala ng 729 to 700 BC. 29 years ang kanyang pamamahala. Kung kaya ang 6 years na binanggit sa 2 King chapter 18 verse 10, ang 729 na nagumpisa ng kanyang pamamahala, bawasan ng 6 years is 723. Kung kaya ang 723 dito na bumagsak ang Samaria, dito nagtapos ang kaharian ng Samaria o Israel. Kung kaya from 983 to 723, 260 years. Ang nagpatuloy na lang ang kaharian ng Huda na sa Israel na pagdating sa pangalawang chart na naman ito ng generation table. At tumagal lang ito hanggang sa 11th year ni Haring Sedekias. Bumagsak ang Jerusalem. Pang 19th year ni Haring Nabucodonosor, ito ay bumagsak na ang Jerusalem. Walaan na ang kaharian ng Huda. At sila ay dinala ng bihag sa Babylonia. Dito ko na rin tatapusin ang bahaging ito. At ako'y namamanhik sa inyo na basahin ng mga banal na kasulatan ang Malakay chapter 3 verses 8 to 12. Ito tumatalakay sa ikapo. Isaiah chapter 9 verse 6. Tumatalakay ito sa ito yung mga propesya ni Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat ipanganak ang ang chapter 9 verse 6, ipinganak isang sanggol na lalaki. At yun ang mamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, at ang prinsipe ng kapayapaan. Ito siya ang propesya ni Isaiah. Sa 7:14, ito naman kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Na ang kahulugan naman dito ay kasama natin ang Diyos, or ang Diyos ay mananahan sa piling ng kanyang mga nilikha. O kaya sa Juan
chapter 14 verse 1 to 13, ito tumatalakay sa Ama, Anak ay isa. Ito mababasa lahat. Sa Juan chapter 16 verse 13 to 15, mababasa naman dito ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay isa. Gawa chapter 9 verse 5, ito ay noong si San Pablo Apostol ay taga-usig pa ng gawain ng Diyos. Siya ay pinaghimalaan, siya ay nabulag at tinanong niya kung sino ang Panginoon. Ang sabi, ako si Jesus ang iyong pinag-uusig. Sumisikad ka sa tulos. O kaya, ang Banal na Espiritu Santo ay siya rin si Jesus Kristo. Ang Ama ang nagsasabi, ang nagsasalita sa Kanya, sabi dito sa Juan chapter 14 verse 1 to 13. Ito mga babasa, mahaba ito, kaya hindi ko na lang babasahin. At ang katubaran ng mga hula ni Isaias sa Lucas chapter 1 verse 31 na may isang ang Anghel Gabriel ay pinadala ng Diyos sa isang bayan ng Bethlehem, Juda, sa isang dalaga roon na pangalan Maria. Ang sabi ni Anghel Gabriel na magalak ka Maria, ikay maglilihi sa magitan ng Banal na Espiritu, ay kay liliman nito at kay manganganak, maglilihi ng isang lalaki, manganak ng isang lalaki at tatawagan mo itong Jesus. O kaya ito ang katuparan sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang Lucas chapter 1 verse 31. Kung kaya ito lahat ang katuparan sa Juan chapter 14 verse 1 to 13. Kaya sa 14 verse 6, ang sabi, ako ang daan, sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Dahil ang tanong ni Tomas, kung hindi namin alam ang daan at kung saan ka patutungo, kaya sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito ay babalaan na rin sa mga tao na hindi kinikilala si Jesus Christ at ang Ama na isa. Ito'y tumutukoy dito, kaya lang ang mga pakinig dito ay maniwala, hindi lang maniwala na si Jesus ay isang propeta, dahil wala pang propeta na kagaya ni Jesus nagsasalita ng ganito na siya at ang Ama ay isa, na ang Diyos ay sumasa kanya at siya ay sumasa Diyos. Sumayin lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.